Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Thursday, grabe mga idol. Sabi ko sa inyo, magpa-pump and dump mga idol no? So ayan, pag-usapan natin yung nangyaring FOMC, no? Meeting kaninang madaling araw, grabe yung nangyari mga lodi, no? So maraming nag-champion, marami ring hindi nag-champion mga idol, no? So kagabi, medyo nagising ako, nag-alarm talaga ako mga 2 or 2:30, mga ganyan. So nakita ko si Boss Robo, panalo si Boss Robo kanina madaling araw. Mga lods, ang ganda ng trailing ni Boss Robo kanina. Pinapanood ko, sabi ko, ang lupit dun ha. No, so, antindi nun mga lods. No? So, medyo nag-profit lang tayo ng konti. Konti lang, siguro mga nasa 40 USDT. And then ngayon, negative tayo ngayon mga idol Negative tayo ngayong, sana yun? Nasa na yung, to. So, negative ako ngayon, mga lods, no? Parang binawi yung aking panalo kaninang madaling araw mga idol no? So, ang position ko kasi nandito sa 2.02, no? Naglong ako diyan. Kasi ang ganda nga ng position ko diyan Kala kung wala pa nagpula pang piniprinta, di ba? Parang dulon-dulo, no? Biglang nagprint na, umangat, and then boom, 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 dire-diretso. So, andito yung aking stop loss, mga idol, no? So, once na tinamaan yan, meron na ako nakakasa na follow-up dyan. Order limit, meron na ako dyan. Pag tinamaan to, malamang tatamaan na din tong kulay green ko. So, magkakasa na yung isa kong trade na. Pares 100 USDT to, no? Pag tinamaan tong stop loss ko, talo ko ng magkano ba, kalahati yata dito, talo ko 40 din Tapos and then kakasa yung isa kong trade. Pero ngayon negative 17 USDT ako ngayon, 16, no? Ayan, 16. Pero medyo sana maabutan niya, no? Angatan niya man lang. Kasi nakikita ko to, parang ganito yan, parang aabot siya diyan, and then magbubaba, consolidate, no? Tapos ganun. Pwedeng ganyan yung nakikita ko sa kanya. Sana ganun nga, mga idol, no? So, ayan, no? May nakasa tayong trade, mga lods, ngayon. At negative. Negative si Boss Jeblo. Si Jeblo, ayan 17 USD. No? Pero may follow-up na ako dyan. Ito yung liquidation ko, kaya lang masyado na malalim to. Ubus na yung ating 100 USDT pag inabot yan. 'Di ba? So, mas maganda, meron tayong isa, tapos mag-ano tayo, para lumayo yung ating liquidation. Malay nyo, umabot ng liquidation natin 1.3 if lagi tayo nag-i-stop loss. 'Di ba? 1.5 na lang. Okay, 1.6. 'Di ba? Lalim na nun. Pag may position ka ng long doon, medyo goods na. No, so sana may ano pa ako may pan-trade pa ako noon. Hindi pa nauubos. Hindi, okay lang 'yan. Pero kagabi panalo naman tayo Pero ngayon negative pa lang. Hintayin natin, hindi pa naman tayo talo So, yan, mga lodi, ayan yung trade natin. Baka sabihin nyo kasi, inaano ko lang pag panalo, di ba? So, ayan talo tayo. Actually, pag tinamaan yan, talo ako ng, saan na ba yung ano ko dito? 50. Kinasa ko ng kalahati yan. 50 USDT, ang margin natin dyan 100, so may piece na, so 97. So, talo agad tayo ng mga 3K dyan pag tinamaan tong pula na to, pang. Tapos, papasok yung isa nating order, no? Ayan, may open order tayo dito banda. Kakasa naman yung long natin doon. Pung. So, lalayo na yung ating liquidation. Baka dito na siya banda. So, ayun. So, sa ngayon, survivor pa naman tayo. Mga lods, ayan na, bumabalik na. Negative 11 na lang. Diba? Negative 10. Ayan. Grabe. Nakakakaba. Alam nyo ba ang tagal kong hinintay to? Yung position na to, sobrang di ko na kaya, nainip na ako Ayan nagluluto ako niyan, mga lodi, alas 8, alas 9. Ayan nagluluto ako ng adubar. No? Nagluluto ako ng adubar, ulam ng mga papasok. Sabi ko, ang tagal naman. Tapos nung bumaba na, sabi ko, ito na yung position ako, pang. And then yun na, akala ko nga, ang ganda na ng position ko. Kaya lang, kinain pa pababa. Grabe, mga idol. So, ayan. So, mag-news na tayo. Pag-usapan natin, mga lodi, no? Yan, naghahanap kasi ako ng GIF sa Shopee. Naghahanap tayo ng GIF pambata, mga idol, no?
So, is ko muna yan. Tara tayo dito. So, let's go mga idol. Eto mga Lodi, ang ganda nito mga Lods, no? Ngayon ko lang din na-realize to, mga Lods. Pag si Jerome Powell, di ba, lalakad siya sa meeting. Magsasalita siya sa mic. Kapag sinabi niya, ang intro niya, hello everyone, bullish yun mga Lodi. May kita niyo yung market, lumilipad. Pero kapag ang intro ni Jerome Powell is, good afternoon, ano yun? Bearish. And we are pumping on, are we pumping or dumping after this meeting? So ayan, pakinggan natin ito mga Lodi. Ang galing lang gumawa na ito eh. Ayan, papunta na si Jerome Powell. Tanggalin natin yung sounds. Ayan na, magsasalita na siya. Good afternoon. Good afternoon, hindi hello everyone eh. Good afternoon. So, bad trip sila mga Lodi. Ang galing nun ah. Ang galing nung gumawa nun. Ito nga, ito rin. Tignan mo. Good afternoon din sinabi. Tignan nyo to. Tignan nyo to. Ito yung tanong nyo. Pag sabi ng good afternoon, mga Lods, silipit eh. Good afternoon. Grabe yan, mga Lodi. Ganun pala yung diskarte doon. Mga idol, it's either good afternoon o hello everyone. Alam nyo na ngayon ha. Alam nyo na kasi magagamit natin yan dito. Magagamit natin yan mga idol. Kasi sa next Thursday, ano ba next Thursday? Ayan, next Thursday meron tayong CPI. CPI report mga Lodi. Alas 9 ng gabi naman to. So kaya nating sabayan siguro to. Alas 9 ng gabi. So magkakaroon tayo niyan. Kapag sinabi niyang hello everyone, medyo up yan. Kapag good afternoon, durug. Durug ang kinabuhi. Mga idol, no? Mag-short na, abang-abang na lang. Siguro nakaganto ka niya, no? Ay, nakaganto ka, oh. Ganyan ka. Depende sa ano, depende sa sabihin. Pag sinabing good afternoon, boog, short na agad. Pag sinabing hello, uy, lapit nyo na. Open long na agad mga Lodi, no? So grabe. Alam na natin ngayon ha. So ayan. Pero ito mga idol, ito talaga yung pinakamagandang basahin ngayon. No, kasi kung ano yung mga susunod na mangyayari, kasi kaya bumagsak mga idol, kasi hawkish pala. Hawkish, mas maraming hawkish kesa sa dovish, mga idol, no? So sabi dito, FOMC done. Sabi dito, what really happened? What's next? Let's discuss. 25 basis points done. Most decent done, sabi. But what do most decent means? Most decent lang mga Lodi, no? Means break inside Fed, majority don't know what's happening inside. Market and market fails trust in them, no? So actually nagkagulo nga diyan sa Fed mga Lodi kasi hati yung boto nila. No, may mga bumoto na mas malaking basis points, may mga bumoto na i-post. Pero ang ginawa is 25 basis points. So parang ano siya sa gitna. No, may mga gusto mag-post, may mga gusto mas malaking cut. So gitna na lang natin. Parang ganun yung nangyari mga idol. Ang kulit. So, matindi yan mga Lodi, no? What did FOMC statement tell us more? So, sabi dito, inflation forecast down, GDP forecast up, rate outlook unchanged, more dovish path for next year. No, kasi mamaya sabi natin, $1 billion purchase for bills which will boost entire markets. So far was bullish and let's look at the Powell told. It was a forced cut and labor data was worse and would help to cool. No idea about the January rate cuts kasi parang sinabi nga wala nang rate cut sa mga susunod, no? Medyo taas ang inflation, ganyan, etc. Tayo natin si Grok, mga Lodi, no? Is the FOMC meeting bullish to crypto
or bearish? Ayan. The federal bullish factor for crypto, lower interest rates. Hindi ito yung kaninang na ano ko eh. Bearish factor. Kasi may mga bullish eh. Parang may nabasa ako na may mga bullish pero lamang yung hawkish. No, sige basahin natin to. Bullish factor, rate cut and liquidity boost, economic projection, market and the analyst view. So tatlo yung bullish. Ayan. So bearish naman, bearish factors for crypto, hawkish, dot, plot and tone. Ayun nga yun, yung tono niya, ayun ang magdidesisyon. Di ba sinabi natin to kagabi? So yung tone ni Jerome Powell, hawkish mga idol. Na? Only one more cut projected for 2026. Isipin nyo, isang cut lang sa 2026. Anong epekto? Short-term volatility and liquidity traps. Broader market context, risking 10-year treasury yield. So ito mga lods. So hawkish nga siya. Yung tono niya hindi maganda. So sa tingin ko doon bumase kaya medyo nag-drop tayo ngayon mga idol, no? Ayun yung aking tingin diyan, hawkish siya. Kaya nga sabi dito mga lods, sabi niya rito, Powell says no more cuts. Sabi naman ni 50.8, no, 50.8, sabi niya it doesn't matter. His term ends in May. No, kahit na sabihin niya na wala nang cut sa 2026, imposible 'yun, mga lods, kasi si Jerome Powell matatanggal na to sa May, January, February, March, April, May. So, second quarter ng 2026 tanggal na siya. So, kahit di siya mag-cut ng simula January hanggang May, no problem 'yun kasi ang susunod na uupong Fed chairman bata na ni Trump. At alam niyo na naman pag ganun, di ba? Gusto ni Trump, cut mo na lahat 'yan. Ganun na agad, no? His term ends in May. And the Fed's already penciling futures rate drops, no? PAX. Ayun yung PAX talaga, mga lods, no? So, it doesn't matter, tama siya rito kung ano man yung kung di man siya magsinabi niya hindi magka-cut next year dahil sa susunod na second quarter ng 2026 wala na siya. Tapos na yung term niya. At alam niyo naman kung siniupo, di ba? Sabi nga nila si Kevin Hassett, syempre, sabi nga ni Kevin Hassett sa interview, kung ano po yung sasabihin ni President, susundin ko lang. Yun siya, di ba? So, alam nyo na, mga idol, no? So, sa ngayon, siguro talagang tiis-tiis tayo, mga lodi. Pero, sa tingin ko, may chance pa to eh. Yan na, bumabangon na, oh. Imagine kung dito ako nakaposition, kung naghintay lang ako ng konti, talagang, ayun yung kalabang ko, sarili ko lang din talaga eh. Diba? Kung inano ko na to, siguro na tayo, positive 40 USDT na tayo, 30 USDT. Kasi nung bumaba to dito, nasa negative 30 na ako eh. Kasi 50 to eh, 50 ano. Oh. Diba? So kung tumama to dito sa red, ubos yung 50 ko. So siguro mga nasa 40 na ako nito. Dito ako nakaposition, no. Sabi ko sa inyo, ang position na timing talaga napaka-importante. Nagmadali ako dito, nainip ako eh. Sabi ko, okay na yan. Okay na to. Sayang talaga. Ang tagal ko pa namang hinintayin. Dito nga, hindi ako nag-position eh. Kaya dito hindi ako nag-position kasi alas 6 to, gising na ako niyan. Nakita ko yun, sabi ko, mukhang bababa pa. O, diba? Tapos dito rin. O, hindi, dito na pala ako nag-position kasi nainip na ako. Tsaka nakita ko, nilampasan niya na itong dalawa eh. O, ito, yung dalawa niya, no? Ayan, tsaka to. Sabi ko, nilampasan na. Position. It's time to position. And then pag position ko, no, kinain. Pero ngayon, na tayo. Sana angatin niya na yan. No, mga lods. Mawala na yung ating negative. Tatanggalin ko na yung ko dito, order. Pag nangyari yan, tanggalin na natin yung order. Tanggalin ko na yung buy limit ko. Cancel order. Yun. So, yun na. Bumalik na yung ating 100. O, 121 na. No? So, hintayin. So, may biglang bumaba, no? Taragis ka talaga. Naglalaroan mo yung feelings ko. Pagka ganyan, mga idol. So, ayun na. No? So, ang future natin, sa tingin ko, medyo, actually, nakakaasar lang talaga. Kasi kahit ano namang ibalita, bumababa tayo. Sabi nga dito ni Oscar, good news dump. Bad news dump. No news dump.
Some news dump. Lahat na lang dump. Mga idol, no, mga people, sasabihin ko, nabasa ko sa yung people, yun. So quit telling people to buy the dip. Oh, sabi dito. Ayan ha, wala, puro dump na lang naramdaman natin, mga lodi, kahit na nagsabi sa inyo, kahit magkakat ng rate eh. Basta hindi 50 basis points, medyo disappointing pa rin sa mga tao. No, so grabe. Nakakainis. Pero syempre, dahil lang dito, susuko ka na. Nasa inyo yan, mga lods, no? Do your own research, know what you hold. Di ako financial advisor. Huwag kayong bumahan sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng mga kahit anong coins, mga idol, no? So tayo, nag-news lang tayo. So ngayon, yun yung news natin. Tapos, eto na. Pero, sabi rin naman ni Jerome Powell, mga idol, na, saan na ba yun? 40 million. Ano yun? 40 billion ba yun? Fed, FOMC, yan lang muna. Ayan. Sabi dito, the US Fed may have just started the next liquidity wave with 3 rate cuts and a 40 billion pala. 40 billion treasury buying. Today's FOMC meeting delivered one of the clearest shift forward easing we've seen in the past few years. The Fed cut rate by another 25 basis points, making this third straight cut. But what mattered even more was everything Powell said around it. So, depende pala to, mga idol, no? Merong mga may mga pagkakaintindi nila hawkish, may pagkakaintindi nila is dovish, no? Treasury bill purchases are one of the easiest ways for the Fed to add liquidity without formality. So parang sabi kasi dito, mga lods, buying na sila, mga lods eh. Sabi nga dito, Jerome warming up the printer as the Fed prepare to buy 40 billion in the treasury bills over the next 30 days beginning December 12. So simula bukas, mga lodi, magbabay-bye sila. Bye-bye-bye. Hindi kasi 1 billion lang yan eh. No, magbabay-bye sila 40 billion, no? Treasury bills, mga idol, isipin 'yun, mga lodi. lagi na pala 'to eh. Lagi pa lang nagti-trending yung video na 'to pag mangyayari na yung money printing eh. Mga lods eh. O isa rin 'to. Mga idol, kung ano man na magiging epekto niyan. No, tapos ito maganda 'to, mga lodi. Marami tayong matututunan dito sa news na 'to, ito sa Japan. Sinabi dito na tawag dito, magkakaroon ng yung Japan yung magi-start, mga lodi, no? If the Bank of Japan raises rates next week, you will see the Japanese carry trade collapse and as a result, the biggest liquidity crisis in history. The dominoes are starting to fall, mga idol, no? Kasi yung Japan, ano lang to eh, walang tubo magpautang to eh. So ito para malaman natin, mga idol, no? Explain me this in Filipino language. So ayan para maintindihan natin, kasi yung iba hindi alam. Ano ba yung sinasabi nila na Japan, ano ba naman yun? Lamang epekto yung Japan na yan sa US eh. So ito, sabi dito, ito yung simpleng paliwanag sa Tagalog. May nag-post sa X na sobrang delikado ang mangyayari sa susunod na linggo. Bakit? No? Ang Federal Reserve Central Bank ng Amerika ay magbababa ng interest rates ng 25 points. No? So ngayon 3.75 na. Pero sa kabilang banda, malamang na magtaas ng interest rate ang Bank of Japan sa December 19 mula 0.50 papuntang 0.75. Ito ang inaasahan ng karamihan sa mga ekonomista. So, pag nagtaas sila ng rates, tataas yung utang nila. Parang ganun yan, mga lodi. Ano ang problema dito? Maraming malalaking investor at hedge funds ang gumawa ng tinatawag na yen carry trade. No, ayun yung pera ng Japan, no? Humihiram sila, ayan, nagpapautang nga, no? Humihiram sila ng yen sa Japan ng sobrang baba ng interest. Halos 0% lang dati.
Ginagamit nila yung perang yan para bumili ng stocks, bonds, crypto at iba pang asset sa buong mundo na may mas mataas na kita. So ang ginagawa nila, dahil nga si Japan o yung yen carry trade, mambaba lang nung pag nagpautang ka. Kunyari, pautang ako 50 pesos, no, gagamitin ko sa business tong 50 pesos ko, pero yung tubo nun mga lodi, halos wala. Halos 50 centavos lang, ganun, no? So, pag nagtaas ng rate yung Japan, tataas din yung yung tubo ng utang. Parang ganun. So, pag tumaas yung tubo ng utang, dati 50 centavos lang tubo, ngayon nagdos na. Toy tayo diyan. So, parang ganun, di ba? So, 0% ginagamit so mataas na kita. Kapag biglang magtaas ang interest rate ng Japan o ng BOJ rate hike, tumaas ang halaga ng yen, mahal na ngayon ang utang nila sa yen. Mahal ang pangit mag-Tagalog ni Grok, ha. Magmamahal siguro yan. Magmamahal na ngayon ang utang nila sa yen. Na napipilitan silang ibenta lahat ng hawak nilang asset, no? Yung pinagbibili nila para lang makabayad ng utang at makonvert pabalik sa yen. Di ba? So kasi pag tumaas yun mga lodi, mataas na yung babayaran nila kasi nag-rate hike yung Japan yung yen Resulta, malaking sabay-sabay na pagbebenta ng buong mundo equals matinding pagbagsak ng presyo ng stocks, crypto at iba pang risky asset. O, ayun na. So, sa Japan, so sinagsasabi na wala namang epekto yung Japan, ayan na, sinabi na sa inyo. So, pag nagbenta sila ng mga asset nila, ayun na, babagsak lahat, no? Risky assets, posibleng malaking malaking sabay-sabay na pagbenta sa buong mundo equals matinding pagbagsak ng presyo ng stocks, crypto at iba pang mga risky asset equals posibleng pinakamalaking liquidity crisis o crisis sa pera sa kasaysayan. Kaya nga may GIF, ito yung GIF na yan, na domino na bumabagsak sa post kapag nagsimula ang pag-unwind ng yen carry trade, parang domino, isa-isa pero mabilis na pagbagsak ang lahat ng market sa buong mundo. Kaya maraming tao ngayon ang takot na takot at nagsasabi next week could be historic in a very bad way. Oh my goodness. No? Yun lang bro. Simple lang pero nakakakaba talaga pag iintindihin mo. Ang galing mo bro. Ayan si Grok. Ayun, naintindihan na natin ngayon. No? Nang merong malupit na historic na mangyayari pagdating ng December 19 pero hindi in a good way. In a bad way mga lodi. Gets nyo na? So nasa inyo yan mga lodi kung ano magiging decision nyo sa mga asset nyo, kung uhugutin nyo ba o hindi, i-hold nyo lang o kung ano man ang gusto nyo mangyari sa buhay nyo mga lodi. Kasi pag nagbagsakan lahat yan, sa tingin ko lang, pag nagbagsakan lahat yan, opportunities yan mga lodi sa mga iba. So meron silang matinding I'm not sure hindi pa naman tayo nakakaranas ng ganito Actually kung mangyayari to, first time ko. Kasi pumasok ako bear market pero actually naano ko na yung Japan noon. Nung tumaas sila ng nagtaas sila ng rate. Pero talagang naapektuhan yung market noon. Pero hindi siya ganoon ka big deal noon Parang ngayon kasi parang mas nakakatakot ngayon mga lods So ayan yung ibig sabihin nun mga lodi. So grabe to mga idol. Tayo na, mukhang yan na. Kakasabi ko lang, narinig mo ba, BitGet? Kaya kaya bigla kang bumaba dyan. Pabawi na ako dun tatamaan mo na yung position ko Hindi, pero di ba sabi ko nga ganun mangyayari dyan mga lods Kaya ganun. Konso, tas ganun Pwedeng ganun yan. Sana ganun. Tinanggal ko na yung yung aking ready position dyan kailangan makabalik ka na. Ayan, So, grabe. Grabe itong nakakatakot na news sa Japan, mga lodi, ito naman, punta na tayo sa Pilipinas. Taragis yan. Nakakatakot yung news natin na yun. Mga lodi. Natatakot ako. Hindi ko alam gagawin. Maski ako, nagtatanong din ako sa sarili ko kung anong gagawin ko sa asset ko
Mga idol eh. Pero syempre long term naman tayo. Willing naman ako i-hold yun habang buhay nga eh. 'Di ba? Kasi para na yun sa mga anak ko. Pero syempre, iba pa rin yung may strategy. 'Di ba? Kung meron ka pang ibang strategy. So pwede tayo mag-short na lang sa mga sunod na trade natin. Hindi natin alam, no? Lalo na sa December 19. Pero nakalimutan ko rin date 'yon. Nako, magkasunod 'to. Mga lodi. CPI report mga idol 18 tapos 19 yung sa Japan. Oh my goodness. Mga idol, ano kaya mangyayari niyan? Mga lodi. Tapos Christmas party to December 20, Christmas party ng buong Pilipinas. Ayan ha. So, eto daw ang ating ano ngayon, tawag dito, Binance statement regarding crypto license registration. Here's the status of Binance crypto license in the Philippines, no? So, hindi mo pa rin siya ma-access, mga lods, no? So, hindi mo pa rin siya ma-access. Binance. So, ayan, no? Ay. Binance.com. Na-access na ba? Kasi syempre, gusto nila makipag-partner eh. Pero yan, hindi pa rin, mga lodi, no? Pero dito sa VPN natin, check natin Binance. Siyempre dito papasok yan. Ano yun? Ang bagal nga lang. Bagal lang nito ngayon. Nakakabwisit mga idol. Nako, delikado to. Ayan na. Ayan na naman siya. Nananakot na naman siya mga idol. So, ayaw mo na muna. Punta tayo dito. No? So, ayun nga, wala pa rin. Pero sabi nila, sana nga, no? Once na pumasok na yung eToro tsaka yung ating Binance, bumalik na yung Binance natin, magamit na natin siya ulit, mga idol, no? So, ayun yung gusto natin mangyari, mga lodi. So, ngayon, isa pa, ito. Ano ba nangyari ngayon? Kasi yung peso natin is nag-59, muntik na mag-60. Mga lods, no? The peso sank to a record low of 59.53 per dollar before slightly bouncing. The intraday FX rate marks the Philippine peso weakest level in history as BSP rate cut expirations intensified. Traders blame the drop on rising bets that the BSP will deliver another 25 basis cut this week. So yung Pilipinas din pala may rate cut din eh. Mga idol eh. However, analysts expect a modest rebound to 58 pesos level by early 2026 government spending and foreign investment inflows recover. Sabi dito nung nag-comment, wala na kwenta ang peso. Yan ang weakest ng fiat. Depende sa foreign exchange rate ang halaga. Oh, 'di ba? So, ayun nga. Kaya nga meron na ano ba 'yon, yung Binance ba 'yon? Hindi. Western Union. Tama ba 'yon? Na meron silang card na pwede nyong i-stack sa stablecoin yung inyong asset kapag hindi nyo pa ginagamit para hindi siya maapektuhan ng mga ganito. Kunyari, yung padala sa inyo ng inyong kamag-anak na OFW, ilagay nyo muna sa stablecoin para bumaba, tumaas man yung peso, hindi nyo mararamdaman. Kahit na bumaba yung peso. Ganun, no? Kasi nandun siya sa stablecoin. Yun yung purpose ng mga upgrade ngayon. Pagdating sa mga, yun nga, Western Union, Mastercard, ano pa ba yun? Nabalita natin nakaraan, di ba? So, ayun. Tapos, BlackRock CEO Larry Fink says the US is moving too slow. Isipin nyo, BlackRock na nagsabi nito, mga idol. Kung titignan nyo yung rate ng BlackRock pagdating sa mga ibang company, mga lodi. Kunyari, yung BlackRock, ganito. Ganito kataas. Yung ano niya, yung sunod dyan, Vanguard, ganito lang kataas yun. Tapos Fidelity, mga ganito kataas. Napakalaki yan. Napakataas ng Vanguard, ay ng BlackRock. So kaya pag BlackRock yung nagsalita, mga lodi, medyo nasi-shake yung US government. Sabi dito, sabi ni Larry Fink mismo, the US is moving too slow on crypto adoption and needs to speed up. 'Di ba? So, isipin nyo yung BlackRock dating kontra yun sa crypto pero ngayon gusto na nilang 'di ba? Kahit saan mapasan na nila yung yung batas, 'di ba? Sabi nga ni ex-finance bull, funny how the same institution that mocked crypto are now begging the government to move faster.
They see what's coming and they don't want to be left behind. Di ba? So malay nyo naman, kaya inaabangan pa ng mga malalaki, kunyari ng BlackRock, inaabangan pa nila yung Black Swan. No? Ayun nga yun, yung mangyayari na Japan yung mag-i-start. Para pag nagbagsakan lahat, mga lodi, dun sila sasalok, no? Dun sila magbibilihan. Grabe, ayun ba yung plano nila, mga idol? Ano sa tingin nyo? Oh, pero 21 share nag-start na. CBOE has certified its approval to list the register the 21 share XRP ETF. So ayan. Tapos ito mga lodi, kakaiba tong news na to, mga idol. Dito kasi ito parang CR ata to na sa airplane. Basahin na nga natin. The White House team encountered a paranormal incident on the presidential plane. Sabi dito mga lodi. Spokespersons Caroline Leavitt discovered that when Trump was gently bumped by the bathroom door during the flight, she was utterly shocked. Sabi niya, ba't bumukas yung bathroom? Wala namang tao dun. But no one came out, sabi. Caroline immediately opened the door in astonishment. Check again and indeed there was no one there. So ayan, tangilan sounds. So ayan, tignan nyo, ayan, bumukas yung pinto. Nagbiro pa nga si Trump eh. May tao ba dyan? Parang gano'n. Ayan, tao dyan. Tapos biglang bumukas uli. Sabi niya, ba't bumubukas yun? Tinatawag niyang gano'n. Tapos nung sinilip niya kung may tao, wala naman tao. Wala naman siya, di ba? Ayun yung sinabi dyan mga lods eh. Totoo kaya yan? Numulto na si daddy Pinapanood ko ngayon pala kagabi habang nagpupuyat ako kagabi. Pinapanood ko yung documentary kay Pop Daddy, mga lodi. Wala pa, hindi ko pa natapos. Nasa si episode 2 pa lang. 4 na episode ata yun, tig 1 oras eh. Grabe pala yun, mga lodi. Ang daming sinabi na malupit dun. Mga lods, kung mahilig kayo sa mga ganong documentary na may mga something na matutuklasan ka, no? Lalo na yung kay Tupac. Grabe, ang tindi nun, mga lods. So, ayun, nabanggit ko lang kasi inisip ko, mababanggit kaya si Trump doon. Inisip ko kasi sa huli, parang, actually wala pa ako sa huli na second pa lang. Inisip ko sa huling episode, syempre, di ba nagpa-party si Didi, meron siyang mga party. Iniisip ko na-invite kaya si Trump doon kung nandun siya. Kasi kung nandun siya, ano yun, kasiraan yun, mga lodi. So, ito, isa pa to sa mga malupit na news ngayon. Yung X mismo ang nag-post nito, no? Elon Musk confirms X Money has launched internally. So, meron ng X Money. Alam nyo, naisip ko na nga mag-content dito sa X eh. Kaya lang naman kasi ako gumawa ng account dito sa X o dito sa dating Twitter para makahanap ng mga news para sa inyo, para sa atin, sa content natin. No? Pero iniisip ko na i-try ko na mag-post dito, no? Maglagay ako ng mga something para yung pag lumabas yung X payment, ma-experience natin on hand kung ano man yung nangyayari doon. 'Di ba? Sabi kasi dito mga idol, X Money is live behind closed doors. Public launch next. No, kumbaga ngayon sila lang muna pero public launch next na raw 'yan. Elon just confirmed it himself. It has been launched internally. So internally pa lang mga lods, no? The long-awaited payment system is running inside X, quietly tested by employees and early users while the rest of the world waits for access. X Payments has the engine running, peer-to-peer transfers, tipping, and bank link are all live internally, mga lodi, no? So meron na pala sa kaloob-looban lang, internally lang. Licensing now covers more than 40 states, but New York and a few others still hold out, mga lodi. May sounds ba? Parang may narinig akong sounds.
So, ayun. Sana? New York or full US coverage in the last domino. Visa Direct is already wired in, giving instant bank transfers. Crypto remains on deck, still dormant but hinted for phase 2. No, ayan na, malapit na. The wallet tab is ready in app, built for seamless payments inside post DMs and spaces. Everything sits under the surface, ready to flip on. Analysts expect either a stealth December for a full January rollout. When it opens the public, X Money won't just move cash. It will make X itself the platform you live, post, and pay inside. So magiging ano na to, overall application na. Pwede ka na mag-trade. Pwede ka na magpasa-pasa ng mga pera-pera. So gusto ko nga talaga dito mga idol At imagine kung ano yung mga coins o mga crypto na i-adapt ng X payment. No? Sa tingin nyo ba automatic na i-adapt nila yung Dogecoin? Siguro Dogecoin, I don't know. No, kasi syempre Daddy Doge si Elon 'di ba? So ano sa tingin nyo mga idol? So, ini-expect ko syempre sana may XRP, may Doge kasi pares ako meron nun Pero siguro may Bitcoin na dyan, okay? Yung Ethereum, Solana, Cardano, yung mga sikat, BNB. Diba? Kasi kung magagamitin nila yung mag-ano sila sa mga crypto exchange, lilipat, gano'n, something. Siguro yung mga coins ng mga crypto exchange, no? So, ayun. So, ayun yung news natin ngayon mga idol no? So, marami tayong natutunan ngayon pagdating sa pag-announce ni Jerome Powell, mga Lodi. At syempre, ito yung sa Japan. Grabe yung sa Japan mga idol. Nakakatakot to, December 19 na. Mga Lods mag-uumpisa. Anong masasabi nyo dyan? Mga idol, no? I can't wait. Di ko alam kung anong gagawin ko dito. No? It's either matatakot tayo o gagawa tayo ng strategy para sabayan yan mga idol Ano kaya magandang gawin, no? Comment nga kayo, lalo na sa mga OG dyan na na-experience na yung ganito. Yung Black Swan. First time ko to mga idol No? So, ayun. Ayun lang muna yung news natin ngayong araw, mga Lodi, ngayong umaga. Mamayang gabi, no? Balita ulit tayo. Hindi tayo mawawala ng news, mga idol. So, kita-kits tayo, mga Lods. Maraming salamat sa mga nanood. Alam nyo na yan. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Malapit na magparapol si Clovis Gaming, mga idol, Clovis Gaming, malapit na magparapol to mga Lodi. 500 pesos sa 5 tao, GCash niya ipapadala mga idol, no? So ngayon na yan, malapit na yan, ngayong December yan. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe dyan mga idol, no? So kita-kits, magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. And one thing to say, the FNAF movie 2, it's right there, is coming. It's here right now. Five Nights at Freddy 2 is here, but you better watch it. You better watch it. You better watch it. Bye-bye.